Ikaw, sinabihan ka na hindi ka mananalo kung wala ako. Naku, masakit na ngayon eh. Ikaw, sinabihan ka na yung tatay mo, yan, tatanggalin ko sa kanyang libing at tataapo ko sa West Philippine Sea, hindi ka pa rin nagsasalita. So anong tingin mo, Sek? Ang hindi ba pagsasalita ng ating Pangulo ngayon, may ano ba to? Is it maraming tanong na isasangay dyan. Una, ito ba ay karapat-dapat na hindi siya magsalita? Pangalawa, ito ba ay nararapat na palampasin na lang niya? Pangatlo, Pangulo ka ng Pilipinas, nagkakaroon ng ganito, busy Pangulo mo, nagsasalita ng ganyan, narinig ng buong mundo, di lang ng Pilipino. Anong dapat na gawin ni PBBM, Sek, sa inyong palagay, on the minimum and the maximum? Well, yung unang dalawa mong sinabi, no, pwede niyang i-deadma yan. Although as president, sana sagutin niya. Dahil baka ang tingin sa kanya ng mga tao, weak president. No? Correct. Pero kung ayaw yung sagutin, maunawaan pa natin. Dahil sasabihin na lang niya, ako na lang, hatulan nyo yung aking prutas. Hatulan nyo yung aking output. So, hindi ko na sasagutin isa-isa yan. No? Yeah. Pwedeng ganun yung kanyang attitude yan. Pero yung ikalawa, yung bilang anak, yun kailangan mong sagutin. Dahil anong klase kang anak kung hindi mo sasagutin yan? No? Lalo na sa ating kultura bilang mga Pilipino. Very important sa atin yung memory ng ating mga yumaong mga magulang, mga lolo, di ba? Kung hindi mo sasagutin yan, anong klaseng tao ka? Kaya at the minimum, dapat sagutin niya yung pambabastos, pambabarubal sa kanyang ama. Pwedeng hindi mo sagutin o yung sagot mo ay passive-aggressive doon sa iyong record as president. Di ba? Yung kanyang British accent, pinanatan eh. Di ba? Pati yung ang dami pinanatan eh, no? Kahit huwag mo na masyadong sagutin nyo, huwag mo na i-belabor. Pero yung bilang isang anak, yun kailangan mo sagutin. No? Medyo mahirap yan pag statement na Malacanang nitong past 2 days ay no comment. Di ba? Dapat sagutin mo yan. No? Yun lang yung advice ko. Pwede naman magpakita.